Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin o... yan. Siyempre, Siyempre, makikisaw-saw dito si Senator Ontiveros. At this time, kahapon binabalita natin, plano pa lang, ngayon, confirm na. Nagpadala na ng letter, binigyan na ng love letter, hindi, confirmation letter. Ang DOJ o si SOJ Boying Rimulya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sa madaling salita, hindi na pwedeng lumabas ng bansa si Kibuloy. Ayan ang hindi natin alam kung yan ba ay illegal. Kasi hindi na siya papayagan para lang maka-attend ng hearing. Hindi natin alam, Well, sa tingin ko, medyo hindi naman tayo abogado, pero sa tingin ko, kung wala siyang kaso sa Pilipinas, hindi siya pwedeng pagbawalan lumabas ng bansa. Medyo illegal po yan. Kasi karapatang pantao na pwede kang mag-travel. Isa po yan sa karapatan ng tao. Ba't yung pagbabawalan? Unless may kaso sa Pilipinas. Kaya nga, Ontiveros tanggapin mo yung hamon ni Attorney ang pangalan nito yung abogado ni Tebes, kalimutan ko tuloy pangalan, Attorney Topacio. Yung hamon niya na idemanda mo. O di ko nakademanda, may kaso, hindi niya pwedeng lumabas. Kaya lang walang kaso. Ang kaso niya sa Amerika. Ewan ko. At abangan natin. Alam naman natin, si SOJ. Tingnan natin. Siguro, kabisado nyo na. Ano magiging stand ni SOJ dito? ILBO laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang liham, hiniling ng mambabatas sa DOJ na maglabas na ng naturang lookout bulletin laban sa religious leader para matiyak na nasa Pilipinas ito kapag sinimulan na ang investigasyon sa Senado. Kinumpirma naman ng DOJ na natanggap na nila ang kopya ng formal request ni Senator Ontiveros. May formal request na, so talagang tutuluyan ni Ontiveros. Parang talagang gigil na gigil ito si Ontiveros kay Kibuloy. Talagang sausaw pa more. Ikaw na ang standard bearer ng dilaw sa 2028. Sasama yan. Pwedeng Sara, tapos Romualdez, tapos ang dilaw, ang standard bearer si Ontiveros. Ito, habol nito, palagay ko lang. Yan ang hinahabol niyan. Kaya ako ipupusta. Yan ang magiging standard bearer ng dilaw. Ito si Ontiveros. Agresibo Paliwanag ng senadora, nais nilang dumalo ng pisikal sa pagdinig si Kibuloy bilang parte ng due process. Para mapahiya. Paano nila ipapahiya si Kibuloy kung hindi aatin? Isipin mo yan. Parte ng due process. Kailangan umattend personally. Pag sinampa mo nga sa korte, pwedeng abogado nga lang mag-attend. Sa Senate, hindi. Hindi pwedeng abogado lang. Tapos, i-quote niya yung due process. Sa tingin ko, parang wala lalong due process dito. Mapapahiya ang isang akusado kahit na hindi pa naman napapatunayan siya ay guilty. Nakatakda na sa January Correct. So, cut vlogs, silent martial law na. Parang ganyan nangyayari. 23, 2024 ang pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng human trafficking, child at sexual abuse laban sa religious leader. Ito balik na. Sana yung mga kongresista, mga senador na magpapatawag ng kung sino man at para imbestigahan, huwag nyo pong aalisin sa isip ninyo. Kaya kayo nagpapatawag dyan, hindi para kayo ang magdesisyon kung may ginawang mali ang isang tao. Kayo ay nagpapatawag dyan in aid of legislation para lang makagawa kayo ng batas. Kasi hindi maalis sa isipan ng taong bayan yung in aid of legislation na yan o yung para makagawa kayo ng batas ay naaabuso. Ginagawa na yan para ipahiya ang isang tao o sila na ang magdesisyon kung may tama o mali ang ginawa ng isang tao. Pero sana, ito ay dagdag na hamon sa inyo na magpapatawag dyan in aid of legislation. Sana, pag nagpatawag kayo ng isang tao, may ebidensya kayo.
bukod sa salaysay. Ulitin ko, sana pag nagpatawag kayo ng isang tao, may ebidensya kayo. At ang burden of proof ay nasa sa inyo. Kasi kayo nagpatawag, kayong nag-akusado. Kayo nag-aakusa. Bagamat hindi nyo trabaho maghusga kung sino ang mali at tama, pero ganyan po ang lumalabas. Sana man lang may ebidensya. Yun ang importante. Kung ipapahiya nyo lang si Kibuloy, sana naman may ebidensya. Bukod sa salaysay, uulitin ko, ako ay walang tiwala sa salaysay. Yes, ang salaysay ay admissible sa korte, pero madali po yang gibain pagdating sa korte. Ang problema, pag sa Senado o sa Kongreso, yung salaysay na yan, pag binak-aba na yan ng Senador, pag binak-aba na yan ng Kongreso, ang hirap ng gibain. Sino bang naghihusga? Sila. Oh. Wala namang forensic evidence. Lahat po kayong nanonood dito, halimbawa, lahat kayo pwede kayo magbintang kay Kibuloy. Di ba? Napakadali magbintang eh. Kung bunganga lang ang gagamitin, sana Senator Hontiveros, kung meron kang ebidensya at meron kang testigo, wag lang sana puro bunganga. Kami nakikiusap lang po. Kung magpapatawag kayo, do your assignment. Research. Research beyond salaysay. Hindi yung pwedeng daldal lang. Sabi dito ni Sindred Longasa, may lumulutang na mga witnesses against Kibuloy, Coach Oli. Yes. Oh, pero madali kasi mag-witness eh. Tatandaan mo, lalo na kung marami kang hawak na tao, isa lang doon hindi mo mapagbigyan. Isa lang doon inggitero. Isa lang doon isekyora. Yung isa lang doon nagkagusto sa'yo, hindi mo napagbigyan. Tapos ka na dyan. Real talk po. O malay mo, meron isa doon nagselos kay Kibuloy. Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Ang paghuhusga ay wala sa akin, nasa Korte Suprema. Ang punto ko lang dito, yung dati pang stand natin. Stand natin kay Jovelyn pa, stand natin kay Bantag, stand natin kay Tebes, at sa stand natin sa mga akusado. Huwag dakdak. Huwag salaysay. Sana yung dakdak may forensic evidence. Ako walang tiwala talaga sa dakdak. Madaling manira ng tao eh. Usong-uso pa naman sa Pilipinas ang marites. Oh. Correct, isa pa to, sabi ni Jose Lubas. At dapat kung ano ang topic, dun lang walang dagdag bawas. Isa pa yun. Sa korte kasi, kung ano yung demanda mo, pag lumabas ka sa topic, lumabas ka sa demanda, ka-questioning ka ng abogado. Pagdating sa in aid of legislation, parang disabog na baril yan. Kung sinong tamaan. Tingnan mo, saan nagsimula yung kaso ng kay Eric? Ngayon na kay Kibuloy na. Ngayon na kay SMNI na. Diniscuss ba yung bilyon na travel expenses ni Romualdez at ng Kamara? Sinaglitan lang yun Tapos pinakulong na. Tapos iba na content, iba na topic. Sa korte hindi pwedeng ganun. Kaya nga nakakainis yung in aid of legislation na yan na parang hindi naman lahat pero yung iba naaabuso. Nawawala na dun sa pinaka-konteksto. Nawawala na sa pinaka-topic. Saan tayo natapos? Kayo tanungin ko mga kongresista. Natapos ba tayo doon sa fake news na sinasabi nyo na 2 billion travel expenses ni Romualdez at ng kongresista? O natapos tayo sa panghihingi ng abuloy at sex trafficking ni Kibuloy? Ang layo, di ba? Asan ang due process doon?
Huwag na tayo mag-legal basis. Yun ba ay makatao? I don't think that is makatao. Saan na napunta usapan? Baka mamaya yung kay Ontiveros, yung usapan kay Kibuloy, mapunta kay PRRD. Mapunta na sa driver ni PRRD at ituturo yung driver ni Dilima. Baka paikot-ikot na eh. Baka kung saan na tayo mapunta. O, diba? Ano usapin doon? Yung travel expenses. Yun lang hamon. May hamon si siguro dapat idagdag sa hamon ni Attorney Topacio yan. Kay Ontiveros. Kung talagang ipagpipilitan yung patawag si Kibuloy, sana naman may saysay yung ebidensya. Bukod sa salaysay, wag ipahiya. Sabi ni Egul Yadni, ililigaw lang nilang issue instead ng topic para sa ginastos ng mga kongresista. Hindi lang yan. Nagsimula yan doon sa sabi ni PRRD, audit. Wala na. Hindi sila nagpakita ng audit. Ngayon may bago na namang budget. May bagong travel expenses na naman, nasa 1 billion di umano raw. Hindi pa na-audit yung dati, nasa usapin pa yung dati, meron na namang pinag-uusapan ngayong budget, dagdag budget sa 2024. Hindi man lang sila naglabas ng audit, yun ang nire-request ng taong bayan. O ngayon na may kasalanan si Kibuloy. Grabe, no? Tindi ng mga Pilipino. Parang ang layo na natin.